Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin si San Juan Bosco, isang pare. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mo kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa ay dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong ito'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay na patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang inyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan
makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Kung gayoy pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay." At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David na asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo, at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mong akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka, dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, "Guro," nila, "di ba niyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka!" Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at pangkikilalas. At nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Alam po ba ninyo ang pagkakaiba ng bison at baka, bison and a cow? Yan po ang kanilang itsura. So, may pagkakahawig, may pagkakaiba. Yung bison, mas malaki siya, mas wild ang kanyang itsura. And I believe hindi lang sa itsura, kundi pati na sa manners nito o sa disposisyon nito. Lalong-lalo na sa pagharap sa bagyo.
Mas matapang ito kaysa sa baka. Kasi alam po ninyo ang baka pag may bagyo pala, tumatakbo yan sa opposite direction. Kung nasaan nandun yung bagyo, lalayuan niya yon, tatakbuhan niya. At dahil hindi niya ma-outrun ng bagyo, abutan siya. Babagyuhin siya, giginawin siya sa matagal na pagkakataon. Pero ang bison, kapag may bagyo, tatakbo rin siya. Pero kung nasaan nandun ang bagyo, directly running and charging into it. Yes, babagyuhin din siya. Masasaktan din siya. Pero sandali lang. Literal kasi ang bagyo ay kanyang daraanan and thereby shortening the duration of its discomfort, hardship, and exposure to elements. Yun ang pagkakaiba ng baka at bison. Sino kaya tayo sa dalawa pagdating sa pagharap sa problema? Tayo po ba ay katulad ng baka na tinatalikuran ito, tinatakasan ito, hindi agad ito hinaharap, kaya matagal tayong namumroblema, nag-aalala, natatakot, nalulungkot, naghihirap? O tayo ay katulad ng bison? Hinaharap natin ito, ginagawa natin kung anong dapat natin gawin. Kinakausap natin ang mga taong dapat natin kausapin. Hindi tayo nagmumukmok, nalulungkot lang sa isang tabi. At sa gayon ay mabilis nating nalalampasan ang problema. Kailan ba ako nagkapigsa? Medyo matagal na. Pero noong una kasi, ayaw kong paalis. Bagamat may mga nag-advise na sa akin, pa-opera muna. Opera? Injection kasi, natatakot na ako, opera pa. Although, malayo naman sa bituka. Pero yun nga parang inalagaan ko pa. Pigsa po nadapa, walang mata. Sakit. Mas lalong sumakit. Maga. Mas lalong namaga. Hanggang sa hindi ko na kaya. Punta na ako ng doktor. Dok, operahan natin. Sabi ko, tigmakin niyo po ng anesthesia. Tigmakin niyo. Kasi alam ko, sakit Hindi na ako makalakad Sabi sa akin ng doktor, Father, hindi tatalab ang anesthesia dito. Kasi nga, alam niyo na. Ha? Nako Sabi ko, mahina ako dito. Hindi ko kaya ito. Sabi naman ng doktor, baga matapos na yung opera noon, sabi niya, Father, walang malakas dito sa walang anesthesia. Kasi nga masakit. Pero sabi ko, sige na. Pa-opera na. Ako alam po niyo yung kapag naghihiwan tayo ng fresh na manok, yun nga lang ako yung manok. Ramdam ko yung hiwa. Ramdam ko ako yung manok. Hiniwa na ako. It was painful talaga. Pero pagkatapos nun, ginhawa na. Kaya ang una ko nasabi, sayang, dapat doon pa ako nagpa-opera. Ang problema, hindi lang sa problema, hindi lang sa pagkakasala. Kaya ko pala nasasabi ito sa inyo, sapagkat tampok po sa ating unang pagbasa, ang pagharap agad ni David sa problema. Sa problema ng kanyang pagkakasala, exactly the opposite ng ginawa niya kahapon. Yung ginawa niya kahapon, di ba? Pinalala niya ng pinalala ang kanyang pagkakasala. Ngayon, hinarap niya. Nang siya'y kumprontahin ng Diyos sa pamamagitan ng isang propeta, inamin agad niya, hindi na siya nagdahilan pa. Hindi na siya nagpalusot pa. Hindi na siya nakipag-bargain pa. Nagpatira pa agad siya at nagmakaawa sa Diyos. Kaya nga kung talagang nagpatira pa siya. Physically, literally, nagpatira pa. Pero spiritually, siya namang pagbangon niya agad. Sapagkat sa tulong ng Diyos, nakabangon siya agad sa pagkakasala. So ganun din sana. Pagdating sa pagkakasala o anumang problema, hinaharap agad para hindi na lumala pa. Sapagkat pag lumala yan, mas maraming maapektuhan, mas maraming magiging consequences yan. Mas maraming mahirapan. Maging parang mga bison tayo. Bison sa tulong ng Panginoon. Mamaya, balikan po natin yung puntong yan. Huwag po natin gagayahin ang mga alagaan, at least, sa ating ebanghelyong napakinggan, na hindi hinarap. Ayaw nilang harapin yung bagyo. Kung pwede nga lang takbuhan ito, tatakbuhan nila. Kung makalalakad, kung makatatakbo lamang sila sa ibabaw ng tubig, tatakbuhan nila ito sigurado at baka iwanan nila si Kristo natutulog sa bangka. Ganun sila katakot. Parang baka. Kaya nga, mas nag-magnify yung takot nila pangamba nila. Sukat sabihin sa Panginoon, wala ba kayong pakialam? Hindi nyo ba alintana? Nakalimutan nila yung pakialam sa kanilang Panginoon. Yung mga ginawa ng Panginoon na himala.
Nakalimutan nila yung katotohanan whenever Jesus was around. Walang problema hindi malalampasan. Nakalimutan nila yan. Ang sabi ng Panginoon after rebuking the storm, sinabi din sa kanila, bakit kayo natatakot? Wala pa kayong pananampalataya? Actually, meron eh. Meron, kaya nga, tinawag pa rin nila ang Panginoon. Inasahan pa rin nila ang Panginoon. Kaya lang, natabunan ng takot yon. Natabunan ng pag-aalala yon. So yun talaga ang mangyayari eh. Kapag hinayaan natin na ma-overwhelm tayo ng takot natin, dala ng problemang pinagdaraanan natin, ihina talagang pananampalataya natin. Kaya dapat mas patatagin natin ang pananampalataya natin upang humina naman ang takot natin. At yun ay sa pamamagitan ng pag-alala sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Katulad ng sabi ko kanina, nakalimutan nila yung mga himala ng ginawa ng Panginoon. Hindi natin dapat ginagawa yun sapagkat doon tayo natatakot eh. Kapag kinakalimutan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang sabi nga po, minsan meron na akong nabasa, ang ibig sabihin ng fear ay could be two things. Una, yung negatibo, yung fear na forget everything and run. Yung literal na kalimutan mo ang lahat at tumakbo ka na. Pero pwede rin yung metaphorical, you forget everything and run. Kaya ka matatakot, kinakalimutan mo yung everything na kabutihan sa iyo ng Panginoon, yung maraming mga pagpaparamdam niya ng kabutihan niya sa iyo. Kinakalimutan natin yun, kaya tayo natatakot eh. Kaya tayo parang nagiging bake. Maging parang bison tayo. Pero sa tulong ng Panginoon, ang ibig sabihin daw ng fear na parang bison ay face everything and rise. Yes, masasaktan, magkakaroon ng discomfort, pero sandali lang yon. If we face everything and rise sa tulong ng Panginoon, maging parang si David tayo sa pagkakataong ito na tumindig at hinarap ang kanyang problema sapagkat inalala niya ang buti ng Diyos sa kanya. No wonder, ang sabi niya sa Psalm 86 verse 5, O God, you are good and forgiving, abounding in love to those who call upon you. Hindi kinalimutan ni David ang pagmamahal sa kanya ng Diyos. At yun din ang kanyang pinahawakan upang malampasan ang malaking problema sa kanyang buhay o unos. Ito sanang hiling nating biyaya, mga kapatid, sa misang ito. Ano man ang ating problema? Harapin natin ito sa tulong ng Panginoon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Hindi ako magdududa. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang ang samo pinagdaraanan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, ipikit ko man ang aking mga mata, matulog man ako, lumayo man ako ng lugar, ano man ang gawin ko, hindi ko matatakasan ang mga problema ko. Kaya imbis na palalain pa, patagalin pa, haharapin ko na. Pero hindi ko kayang mag-isa. Tulungan mo po akong sa pagharap ko ay huwag kong kalimutan na mahal mo ako. Tulungan mo po sa pagharap ko sa problema, panghawakan ko na ang problema ko ay aakuin mo
napapasanin ko ang krus ko, pero kasama kita sa pagpapasan ito. Hallelujah! 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 Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Siya Hindi kanya iiwan. ay muling Hindi kanya pababayaan. babalik Paniwalaan mo yan. sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, makatanda. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin naman ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Face everything and rise. Rise with God. Malapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Laan na alay sa iyong palad, buhay namin pagsisikap, wag nawang hadlangan ang aming kakulangan, handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri, Kapoon aming mahal, O Diyos ng langit at sa kalupaan, basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal tulad ni San Juan Bosco ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maansa na tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad. Ang mga banal na tayo tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Dasal natin ang makakilala nating yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa
aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tanging ka, Jesus, mayroong tagumpay. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang lahat. Siyang ating Panginoon, magpakailan pa man. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang lahat. Siyang ating Panginoon, magpakailan pa man. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Juan Bosco sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at sa pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y na natiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Maria, mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong po na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba at maipromote natin ang devotion sa Our Lady of Lazaret. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your seeds sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again.